Issue nga po dito kay Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil nga ay inisyuhan nga ng ombudsman ng 6 na buwang suspension order itong si Aplasca. Ano ho ba ang at hindi tinanggap ng Senado? Anong nakikita po ninyong legal na implikasyon po nito kung meron ho? Unang-una po ay yan po ay tuluyang nagpapakita noong sinasabi po nating babala noong tamang una na kapag si Ginoong Boying Remulla ang ginawang ombudsman ay yan po ay magiging sunod-sunuran sa Malacanang at magiging kasangkapan upang tuligsain ang mga kalaban ng pamahalaan. Nakita niyo naman po ang pangyayari sa Senado kung saan si Sergeant at Arms Aplasca ay pinagtatanggol po lamang ang integridad ng Senado sa tuluyang tangka ng NBI na pumasok at arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Kung sususpindihin po si Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca, dapat sinuspindi rin po ang direktor ng National Bureau of Investigation sapagkat kung hindi po sila sumalakay sa Senado at tangkang arestuhin si Senator de la Rosa, wala naman pong basihan sa batas ng Pilipinas ay hindi po sana magkakagulo at hindi na po kailangan magkaputukan doon sa Senado. So kung patas ang ombudsman, pareho po yung sususpendihin at parehong iimbestigahan, ngunit bakit isang panig lamang? May kapangyarihan ho ba yung ombudsman sa ilalim po ng ating batas, attorney, dito kay Sergeant at Arms Mau Aplasca? At dalawa po ang pananaw ng mga dalubhasa sa batas dyan. Bagamat nakalagay po sa Ombudsman Act at sa saligang batas na saklaw ng ombudsman ang lahat ng nasa civil service bukod lamang siyempre sa presidente, yung mga impeachable officials at itong mga miyembro ng lehislatura ay meron din naman pong pananaw na nagsasabi na since ang Sergeant at Arms ng Senado at pati na po ng House of Representatives ay ang nagtatalaga po dyan o humihirang dyan bilang Sergeant at Arms ay siyempre po yung karamihan may ano po yan pinagpapasyahan po yan ng majority ng either the Senate or the House na sila ang italaga o ihirang bilang Sergeant at Arms ay wala pong kapangyarihan ang ombudsman na suspindihin because it pertains to the internal affairs of the Senate na hindi pwedeng panghimasukan kahit ng ombudsman. Dahil nga po, may independence ang House of Representatives at ang upper chamber which is the Senate. Opo, pero may kapangyarihan din ho yung Senado na baliwalain. Baga hindi po magkakaroon ng problema na baliwalain po itong utos mula sa ombudsman. Yan po ay again, yung pag-a-assert ng Senado ng kanilang independence. Sapagkat kung pati ang mga internal affairs ng Senado ay pakikialaman ng ombudsman, ay masisira po yung separation of powers sapagkat ang ombudsman, bagamat yan ay dapat independent body, yan po ay mainly executive ang function yan. Kaya kung nag-assert ang Senado ng kanyang independence in the sense na ito ay hindi saklaw ng executive sapagkat ito ay bahagi ng lehislatura, ay may karapatan po sila. Ngayon, the final arbiter as to whether or not ang ombudsman ay saklaw itong mga opisyal na hinirang ng liderato ng Senado, ang makapagsasabi na lamang po niyan ay ang Korte Suprema. Kailangan po may isang party na dumulog sa Korte Suprema upang maklarify po yan. Pero from where I'm sitting, so to speak, para sa akin, hindi pwedeng panghimasukan yan ng ombudsman. Opo. Attorney, umamin po si Mau Aplasca na siya po yung unang nagpaputok bilang warning shot. Sa inyo pong pananaw, yun ho ba ay makatwiran o reasonable po yung ginawa po niya? Opo, yan po ay makatwiran. Sapagkat hindi naman po ikaw ang una nagpaputok, ikaw ay ang agresor o may panimula. Yan po ay napapasailalim po sa doctrine of self-help at self-defense na kinikilala naman po ng batas. Halimbawa po natin, ako'y nasa bahay, sarili kong pamamahay, at meron akong legal na firearm, at may nakita akong mga armadong taong at tangkang pumasok sa aking bakuran, at makatuwiran po na mag-fire ako ng warning shot. Alam niyo po, kaya nga po sa ilalim ng batas
ay autorisado ang Sergeant at Arms at ang kanyang mga tauhan na gumamit ng firearm at kaya nga po sila ini-issue ng firearm. Nakita naman po natin may mga equipment po sila bukod sa firearm, may mga bulletproof vest. Ito ay sapagkat nais ng batas na sila ay bigyan ng means to defend the premises of the Senate and the senators themselves against bodily harm or any assault or attack. So, tama lamang po yun. Hindi porket siya yung una nagpabutok, siya na yung may pasimuno. Kasi, bakit naman sumugod kasi yung NBI doon? O anong base? Pumasok pa sila, nakipag-coordinate pa sila kay dating Senate President Soto, pagkatapos nakipaghabulan sila sa isang senador na gagampanan ng kanyang tungkulin and under what authority? Warrant ng ICC na hindi naman po pwedeng ipatupad dito sa Pilipinas. So, tama lang po yun. Opo. Pero anong masasabi po ninyo na sinasabi ng NBI mismo o pinabubulaanan po nila, itinatanggi po nila yung mga nagsasabing yung driver na nahuli ay taga-NBI at yung pag-didrill doon sa loob ng may GSIS ay paraan para sara yung mismong daanan na yon at ngayon bago lang may ulat yung SPD o yung Southern Police District na nagpositibo nga sa gunpowder yung isa po sa mga umano'y NBI driver. Ano sa tingin po ninyo itong ginagawa? Ang sabi pa nga ng taga-NBI, kung allowed humawak ng baril yung driver, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. So mga ganito pong mga paliwanag, pahayag mula po sa NBI at attorney patungkol nga sa nangyaring putukan o barilan nga sa Senado kamakailan. Iyan po ang sinasabi nila na ikwento mo sa pagong. Sapagkat alam nyo, ang gulo-gulo po ng istorya ng ating pamahalaan at kontra-kontra po. Unang-una, di ba sinasabi nila wala daw NBI dun sa premises. Pagkatapos aaminin nila may NBI doon sa GSIS. Ang GSIS kung para sa lahat po ng pamilyar doon po sa compound na yon, ay isang gusali po yun. Kaya nga kung pupunta po kayo sa internet, hanapin niyo yung website ng Senate of the Philippines. Pag nakita niyo yung address, nakalagay doon, GSIS Building. Sapagkat ang Senado po ay nangungupahan lamang sa GSIS. Wala po itong sariling gusali hanggang ngayon. So, kalokohan po yung sinasabi nilang wala sila roon. At ang mismong Pangulo po ang umamin na may NBI doon nung sinabi niya na noong lumabas daw ang order ng Supreme Court na pinatutugon ang pamahalaan doon po sa motion ni Senator De La Rosa na humihingi ng TRO, sinabi daw niya sa NBI na umalis na kayo dyan. Paano silang aalis doon kung wala sila roon? Hindi naman siguro nababaliw o may tama ang ating Pangulo para sabihin umalis kayo dyan kung wala sila roon, ano? Pangalawa, ito nga po, paano mahuhuli ang isang driver ng NBI? Kuno-kuno kung wala sila roon. At kung siya ay driver, siyempre hindi naman siya nag-drive mag-isa. May taong pinagdadrive siya, di ba? Ito po yung mga nakikita natin na kasinungalingan. Kaya tama lamang po yung sinabi ni Senator Cayetano na sa 5 sinabi ni Director Matiba ay 6 ang mali. Opo. Attorney, bukod doon sa pagpasususpindi nga kay o sa Mao Plasca, ay hinihingi din po ng ombudsman yung mga CCTV footage pero ayaw umanong ibigay ayon kay Ombudsman Rimulya. Ito ba ay may kapangyarihan din, karapatan din ho ba ng Senado na hindi ibigay itong CCTV footage na hinihingi po ng ombudsman? Dapat po kung talagang magkakaroon ng investigasyon ay formal na hilingin ang CCTV at kung anong bahagi ng CCTV. Ang pagkakaintindi ko po ay ang kapulisan po ay binigyan na ng kopya sapagkat sa ating batas naman po talaga since ang involved ay NBI ay dapat po ibang ahensya ang mag-imbestiga. Kayo kung mag-iimbestiga ang ombudsman ay dapat dumaan din sa proper channels. Ang pagkaalam ko po sa mga taong naroroon at ako naman po ay 2 araw ding naroroon. Hindi ko lang naaabutan yung barilan sapagkat nung pabalik na po ako sa Senado, galing po ako sa Balayan noon kasi nagkaroon po ng hearing yung kaso ni Congressman Lian Leviste laban kay Attorney Claire Castro ng PCO kung saan sila nagdemandahan at ang venue ay Balayan. Pero ando naman po tayo ng 2 araw at nakakausap naman po natin yung 2 abogado ni Senator De La Rosa, si Attorney sa Bobet Torion at Jimmy Bondo, ay talagang ang dapat pong nag-iimbestiga at nakakapag-cooperate naman po ang Senado ay yun pong PNP natin. So, at the ombudsman has to go through the proper channels at kaya nga po sinasabi ko, kung nagpapakita ng bias ang ombudsman sa pamamagitan ng pagsuspende kay General Aplasca lang
at hindi naman sinuspinde si NBI Director Matibag, baka wala na pong kumpiyansa ang ating dapat ibigay sa ombudsman kung nakikita natin na napaka-bias po nito. Attorney, sakla ho ba ng kapangyarihan ng NBI yung pagsisecure kapag may... Kasi kung nabalitaan, kamakailan nga ay naglabas po ng sulat itong GSIS na kung saan ay talagang formal na inimbitahan o nag-request po sila sa NBI na mag-secure po doon sa premises ng GSIS building. Malapit po yan sa Senado. Para sa gitna nga po nitong gulo dyan sa Senado, attorney. Sa inyo pong pagkaranasan, ito ho ba ay normal lamang? Bukod sa kapulisan ay pwedeng NBI yung mag-secure doon sa mismong GSIS building? Hindi po ang NBI nga po sa mismong building nila may security guard sila sapagkat hindi po trabaho ng NBI na mag-secure ng public building. Ang trabaho pong yan ay nasa sa kapulisan natin. Ang GSIS po ay we have to remember it's not even strictly speaking a public building sapagkat hindi po ahensya ng gobyerno ang GSIS. Ito ay isang government-owned and controlled corporation. Ibig sabihin po, ito ay pinatatakbo bilang parang isang pribadong korporasyon. Kung titignan po natin, lamang ay ito ay pag-aari ng gobyerno. Pero hindi po ito katulad nung let's say at DOJ or Department of Agriculture na direkta pong it is a government agency. So ang role po ng pag-secure ng mga yan ay nasa PNP po or kung talagang masela, halimbawa may mga acts of terrorism ay ang Armed Forces of the Philippines. As the name implies, National Bureau of Investigation, nag-iimbestiga po yan ng mga krimen. Separate from the police in certain cases. So ako'y nagtataka kung bakit NBI. Para sa akin, halatang halata naman palusot po itong letter na ito Alam niyo po yung mga ginagawang ito ng gobyerno na paiba-iba, iba-ibang sinasabi ng kung sino at yung mga palusot, yung mga istoryang mahirap paniwalaan, baka hindi nila alam lalong nasisira yung trust rating ng gobyerno sa mata ng ating mga kababayan. Gustuhin mo. Sinabi na roon sa kasong Arroyo versus Secretary of Justice na ang Secretary of Justice ay walang karapatan na mag-issue ng hold departure order kahit kaninong tao, ang mga hukuman po lamang. Wala naman po aresto. Wala naman po warrant of arrest si Senator Bato. Wala namang krimen nakafile sa kanya sa ngayon para pigilin mong umalis sa bansa. So, itong mga ginagawa po ng mga opisyal ng ating gobyerno ay labag po sa konstitusyon at dapat pong tindigan natin. Tumindig tayo laban dito at huwag pong palalaso ng ating isipan sa mga tao na nais wasakin ang ating mga institusyon. Napakalinaw po, Sir Jade, Sir Admar, ng patakaran. Yun lamang ang susundin mo. The principle can be distilled into one sentence. Walang pwedeng arestuhin sa loob ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas kapag walang warrant na na-issue ng hukuman ng Pilipinas. Yun lang po ang tandaan nila. Tapos na po ang usapan pero ang dami pa nilang sinasabi. Yun ang nasa konstitusyon po natin at hindi pwedeng tayo lumampas doon sa prinsipyong yun. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, itinuturing po na persons of interest ng National Bureau of Investigation, sina SP Cayetano, itong si Senator Padilla at Osaa Mau Aplasca. Ano ho bang magiging implikasyon po nito? May pananagutan ho ba? Anong possible na mangyari po? Yan ay isang halimbawa na naman ng bias ng NBI na ito ay nasa ilalim ng Department of Justice. Nababoy na po talaga lahat ng ating institusyon. Anong sinasabi nilang person of interest sa pagtakas daw ni Senator De La Rosa? Saan ba siya tumakas? Wala naman po siyang warrant. Again, bumalik lamang po tayo sa prinsipyong alam po ng kahit sinong first year law student na walang taong pwedeng arestuhin unless may warrant na in-issue ang isang hukuman dito sa Pilipinas. Yun lang po. So, paano sasabihin tumakas si Senator De La Rosa? Wala namang warrant. Hindi naman siya nakakulong sa Senado.
hindi naman kulungan ng Senado. Siya ay isang incumbent senator. Wala namang reason para hindi siya paalisin sa premises ng Senate. At sinabi naman mismo ng ating Pangulo na walang order para arestuhin si Senator De La Rosa. Sa ginagawa po nilang yan, baka hindi nila nare-realize, hindi abot ng kanilang isipan na ginagawa nilang parang engot ang ating Pangulo. Hindi na kailangan ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kasi wala na. Kaya sabi ko, hindi na kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya wala nang iba. We owe it to himself alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Well, buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyon kakahalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire your lawyers. Pwede ka makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig. Sino tutulong sa iyo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRT kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung gano'n lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, saan ako? Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayong membership sa ICC, nasa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayong nagpapapaniwala doon sa mga din, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililinlang lang nila kayo. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang. Isurrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. When President Marcos called me to say, I want you to know it was not the military, it was not the PNP, it was not the NBI, I told them to stand down. I believe him. I believe him. As a leader, I do tell people to charge or stand down. I do tell people, makialam, wag kang makialam. But they don't always follow. That's why I told the President, sir, Secretary John Vic is here, the Chief PNP is here, I'm not sure if I said the Chief PNP, but the PNP is here, they will do a investigation, an independent investigation. Technically, I could have rejected their offer for investigation. I don't know the technicalities there because of course someone had to investigate. But what I thought was prudent was that mag-joint yung ating investigation. General Mao is there in the back, and he had reservations. He had no reservations of sharing the CCTV. He had no reservations of a joint investigation. But there were periods in time where the PNP would interrogate or talk to the witness alone. Nawala kami. And I put to ease his, I said, noted your objection, but we have to show good faith. We have to believe someone. We can't just believe in ourselves, and we have to believe when we prayed, God answered us. No? So my point is this. Last night, the NBI confidential agent that they call driver turned out positive for gunpowder. Yung whatever the technical term is there. No? And that person was caught inside the Senate, not in the GSIS. They left a tactical bag at Binalikan. And he was caught not by the OSAA. He was caught by the PNP at by Secretary John Vic. No? So what is my point? We have to pray that the President gets the right information. From day 1, actually from negative day 17, day 14, what do I mean by that? From the first time that one senator told me, Alan, ikaw na. Why do I say ikaw na?
About 2 months ago, we had 14 senators. I have the proof. I have one copy. There are 2 copies of signatures, different names, of 14 senators choosing another senator as Senate President. Pero grabe po, magnitude, hindi ko alam kung anong magnitude earthquake to prevent that person from becoming the Senate President. But I had faith, not knowing that ang plano ni Lord, a few months later, ako ilagay. So the wisdom the Lord gave me is start talking to people. So I started talking to people in the administration and simply say, what we can offer you is an impartial trial, and what we can offer you is collaboration, not capitulation. We will not capitulate. Hindi pwedeng under the thumb ang Senate. The Senate cannot be dependent. Senate's executive and legislative are interdependent, but one cannot be totally dependent on the other. That will lead to a dictatorship. No? So yun ang pinatid. When Senator Bato rode my car, sabi ko, Senator Bato, you know who I'm talking about, when I'm talking about, sino. If you trust me, I will try to navigate this. Sabi niya sa akin, I won't be here if we don't trust you, if I and we don't trust you. Saturday night, he called me and said, I will not go there because dami ng checkpoint, it's almost impossible, but give me the number of one senator who promised me number 14 siya. He called that senator. Sinabi niya, na ako madulas. He told that senator, I will fight for you, I will campaign for you, do not be afraid, etc. Then he called me. Sabi niya, Lan, I talked to Senator Blanc, and I don't think he will, kasi I told him, he promised me, if you appear, he will appear. So sabi niya, I asked him questions, I don't think he will go. Hindi pupunta Lan. Sabi niya, hindi na rin ako pupunta kung hindi rin tayo 13. Sabi ko, sir, pang 14 siya, pang 13 ka. Exactly ito sinabi ni Senator Bato, pag-pray ko. At that moment, I felt the sincerity ng isang anak ng Diyos ay magtatanong sa Diyos, what should I do? No? And at that moment, yung prayer ko, Lord, if there are principalities or authorities preventing this, ilagay mo. Okay, backtrack. While I was talking to these people from the administration, I went to the former Senate President, Senator Chis Escudero, and sabi ko, pare, pwede bang hindi ako? Ano ibig sabihin? Pwede bang si ate na lang? Kasi mas amiable siya, wala siyang kaaway, baka may sumama pa sa kabilang grupo, maybe 2 or 3 of them would join us. You're closer to the other group than me. You're closer to the administration than me. Baka you can make calls. Sige, I'll make calls kanya, pero kaya mo yan, pre. So sabi ko, I'll pray, and if God tells me, I'll do it. But if it's not clearly me, why should I do it? I'm comfortable. I mean, we're finally in a place that, with my small group in Transform the Nation, I'm doing what I want to do after a long time. Tahimik buhay namin. We have Sunday lunch or dinner. I play with my dog. I see my pamangkins. Wala akong kaaway dito sa floor. From 10 million bashers, I only have 2 million bashers. So why would I want to re-enter? But he told me, no, simple. Go around the 12. And he said some names. Sabi niya, eto yung mga medyo marupok or vulnerable. Go to them. If they say yes, then go. So I went to the next senator. Same day. Di pa ako nagtatanong. Sabi niya, yes. I heard it's you. I told you it's you. Yes, go for it. Then he asked me, should I call this? Sabi ko, if you call them, malalaman nila. But I'm asking you, baka bumigay ka when they exert pressure. I mean, prison time is not a joke. I mean, it's easy for us, especially in a Christian Catholic nation where all the saints or apostles, or almost all, were put to the test. But sometimes we read the ending na, di ba? It's just like our athletes. We give them medals we give them all the money when they're already gold medal. But we do not look at the time that they're training at naghihirap sila. No? So, sa pag-iikot ko, yun, the final blow was really whether Senator Bato, and he said, hindi na ako pupunta. So, Sunday night, so I think it was Friday or Saturday, God gave me this impression. Alan, you trust Cheese. Cheese trust Joel. Joel trust Lauren. Lauren trust, but you don't trust each other. So, sabi ko, dapat pala magkaharap-harap. Di ba? So parang sinabing magkita lahat ng Christian sa Luneta, di ba? JL trust
CCF, trust PCEC, trust Bishop Leo, trust Bishop Dan, trust Bishop Oriel, trust Bishop Arde, trust Bishop Benny. But meron wala sa grupo biglang sabihin, ha? Eh yung isa dyan, pro, yung isa anta hindi dadating yan. So although you trust each other individually as a group, parang madaling medyo mag-create ng distrust, no? So actually, every single senator who came 12 Sunday night, ang sinabi ho, I came kahit na I know wala tayong 13. Because there's a cost. There's a cost. Can you imagine? We call the Senate free, independent. But just meeting together might cost. Just meeting, just 12 senators having dinner together on Monday might cost. So lalo akong nag-overtime no, in that context to tell everyone, we're not here for or against anyone. We're here to do our job. Because may crisis. And remember, during crisis, there's also great opportunity. And remember that usually pag may crisis, nandun yung revival. Kasi nandun yung desperation ng tao. So the 2 points I want to make. In 2023, there was an attempt to abolish the Senate. Okay? That was confirmed to everyone. Everyone knew that. But the surveys came out, many things came out. Then siguro nung i-revive na, nagka-flood control naman. And then what we heard is that there's a plan, impeachment, then change the Constitution. But this time around, do not abolish the Senate, but make it a regional Senate, increase the number to 36, 48, or 60, or 70, which theoretically sounds very good. Who of us do not want a regional Senate? But the reality is, kung kayang medyong halos hawakan ang Senate kung 24, if you have 36, 48, it will become a semi-rubber stamp. That's the reality. That's the reality.